Isang mapayapang hapon, Pilipinas. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH Radio at sa mga nanonood sa DZRH TV, lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Espesyal para sa amin ang buwan ng Pebrero dahil dito namin ipinagdiriwang ang anibersaryo ng Ballet Manila. Una kaming nagtanghal bilang isang profesional na ballet company noong February 17, 1995, with only 12 founding members. And now, 29 years later, nandito pa rin kami, 45 dancers strong at may sarili ng studio, teatro, production staff at ballet school. Kaya lang, sa taong ito, may bahid din ng kalungkutan ang aming pagdiriwang dahil siguradong mamimiss namin ang aming co-artistic director na si Osias Barroso. Aside from being my dance partner for almost 20 years, si Shaz ay maituturing na haligi ng Ballet Manila dahil sa kanyang mga kontribusyon bilang director, choreographer, teacher, at mentor ng marami sa aming mga nakababatang miyembro. When he passed away last December 16, we knew that he left very big shoes that were very, very hard to fill. But he also left a legacy of excellence that will continue to live on with the company and with every dancer who had the privilege of working with him. Sa hapong ito, inaanyayahan namin kayong makilahok sa isang pagdiriwang. Hindi lamang sa anibersaryo ng Ballet Manila, kundi pati na rin upang magbigay pugay sa isang natatanging alagad ng sining na nag-iwan ng hindi malilimutang alaala sa mundo ng Philippine Ballet, si Osias Barroso. Kaya't huwag kayong aalis, magbabalik ang Art to Art makalipas ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Nandito pa rin tayo sa Art to Art at kasama natin sa hapong ito ang dalawa sa mga founding members ng Ballet Manila na sina Jeffrey Espejo at Eileen Lopez at ang magse-celebrate na din ng 21 years with the company na si Gerardo Francisco Jr. Magandang hapon sa inyo, and Jeff, Eileen, and Gerardo, welcome back to Art to Art. Magandang hapon. Magandang hapon. Magandang hapon, and of course, hindi ito ang first time ninyo sa programang ito, sa Art to Art. You've guested in the past, pero siguro sa episode na to, medyo may kirot ng konti sa puso. But then again, dahil tribute din ito kay Sir Shaz, subukan natin matapos ito ng hindi umiiyak, okay? So, magbalik tanaw muna tayo. Paano ninyo unang nakilala si Osias Barroso, and how did he influence your development as a dancer, both artistically and personally? Jeffrey, let's start with you. Una ko siya nakilala nung tumungtong ako sa studio ng Philippine Ballet Theater. Tapos doon nakita ko kayo, Miss Lisa and si Teacher Shaz. Tapos kayo mga naging unang guro ko sa pagsasayaw. Unang humawak sa paa ko, nagsabi na, pwede mo pang i-improve yan. Doon ko siya nakilala. Kayo yung, I think kayo ni Eduardo, yung kapatid mo, Yes. ay ang parang unang mga scholar ng ng parang project namin project ni Lisa Shaz. Macuja and Osias Barroso. Oo, yung parang male ballet scholarship program. Pero I think ang unang-una ay si Rolando Tagaro. Tagaro. Oo. And then, kayong dalawa. Mula sa, I think 22. marami kayong boys 22. mula sa Camp Crame. Aguinaldo, ma'am. Oh, Camp Aguinaldo, sorry.
Ang paginaldo. Okay. Alright. So, pagkatapos nun, so, siya ang unang-unang humawak sa paa mo Yes. para hindi ka mag-sickle ng paa. Yes, that's true. Okay. Tapos, yun, minold niya kami. I remember first 3 months, first 5 months, he was very motivating, kind words, very good human being. Masarap katrabaho. At saka, pero, perfectionist. He wants you to... Demanding. Yeah, very demanding. Gusto niya na lahat ng sinasabi niya, naiintindihan mo. Naiintindihan mo, hindi lang sa puso mo, sa utak mo, sa buong pagkatao mo. Okay. And then tuloy-tuloy na yon, Yes, Jeffrey, yes, no? ma'am. Mula sa Philippine Ballet Theater, Yes. lumipat sa Ballet Manila. Nung time na transition from the old company to Ballet Manila, syempre, tawag ng tawag yung old company. But kanino ba ako sasama? Sa mga taong trusted ko, na may tiwala ako, na yun ang nag-mold sa akin, sa pagsasayaw, sa sining na minahal ko. And ikaw, of course, isa sa mga founding members ng Ballet Manila. Yes, ma'am. At isa pang founding member ng Ballet Manila, nandito ngayon, si Miss Eileen Lopez. So, paano mo unang nakilala si Shaz? I met him way before PBT. Sa school ni Mrs. Reday. He was often a guest artist to partner the older girls sa mga recital. And then when Mrs. Reday brought us to be like Dance Theater Philippines, sila Shaz pa rin, sila Robert, sila yung nagpa-partner sa amin doon. And then, siya yung nag-invite sa amin na i-try sa PBT. And then we auditioned for scholarship until we became apprentices and then members there. Nakakatuwa kasi from the very beginning, recruiter na talaga si Shaz. Ano? Which we said to you, Gerardo, re-recruit ka ni Sir Shaz, di ba? Opo. Actually, unang nakilala ko si Kuya Shaz noong 1997 during International Dance Day. Nagsayaw kayo ng Grand Pa Classic na time na yon. Sa Iloilo ito? Cebu. Sa Cebu. Okay. Ikaw yung partner niya. Yun, doon ko siya unang nakita. Sumayaw. At doon kami nagkakilala. Alam ko may picture pa kayo eh. Meron akong picture. May picture pa tayo. Yes. Yes. Okay. Alright. So ngayon, you know, all three of you are accomplished dancers, teachers, coaches na at marami na din kayong mga naging estudyante na nanalo na rin ng mga international and local ballet competitions at mga naging professional dancers na rin. So, how much of yung iyong parang teaching style and yun nga yung parang values training ninyo ang galing kay Sir Shaz? Ako, I can say a lot. Kung paano ako magturo ngayon is how he molded me as a teacher. Siya yung nagturo sa akin, o ganito, dapat yung klase mo, may sense mula pliés hanggang big jumps. Hindi yung kung ano lang maisip mo, yun yung bibigay mo sa estudyante mo. And then, you have to learn to adjust. Even if you have a set combination already for the whole class. Depende, syempre, sa katawan, sa mood ng students. Kung feeling mo medyo pagod lahat, you need to alter your class. And then, pag-coach din sa mga competitions, siya din ang nag-open ng door for that, for me. Even becoming a rehearsal mistress at that time. Sa kanya ko natutunan lahat yun. Jeffrey, ikaw naman. Lahat ng naituturo ko ngayon sa mga estudyante ko, lahat ng mga alam ko, knowledge ko, na natutunan ko kay Shaz, ini-impart ko sa estudyante. Kasi hindi lang naman dance ang tinuro niya sa akin. Even life lesson, tinuro niya sa akin. Totoo. Si Shaz parang naging parang Hindi lang second siya- father na Yes. rin. Ano, Hindi lang siya ng mga teacher. maraming Kapatid, father. Oo, kapatid, father, that's Lahat. true. Gerardo, ganun din ba ang Yes. lalo na ikaw parang choreographer ka na rin, ano? And of course si Osias ang ating parang
first resident choreographer din sa Ballet Manila. Alam ko, yung first performance natin sa PCI Bank, sa Yes. Francisco Santiago Yes. Hall, 29 years ago, yung inquest niya, yung Yes. parang isa sa mga featured choreographies noon. Talaga. Siguro maiba tayo, Gerardo, as a choreographer, anong impluensya sa'yo ni Shaz? Ang matatandaan ko na sinabi niya sa akin, sabi niya, you have to be prepared sa lahat ng gagawin mo outside or inside the studio. Bago ka pumunta ng studio, kailangan prepared ka. Bago ka mag-rehearse, kailangan 100% fully focused. And then ang hindi ko makakalimutan sa kanya na pag gumawa ka ng klase, hindi pwedeng gagawa-gawa ka lang. Kailangan beforehand set na yung class mo, set na yung ituturo mo, set na yung kung ano i-coach mo. Prepare, kailangan prepare. And something na talagang masasabi ko is Shaz practiced what he preached. Yes Lagi po. siyang talagang prepared Yes sa po. classes, sa rehearsal, Yes. lahat. Sobra. Talagang hindi siya pumapasok ng hindi prepared. No? Okay. Ano naman ang parang personal anecdote ninyo with Shaz na hindi nyo malilimutan? At kumbaga parang sasabihin nyo, ikukwento nyo ito sa lahat ng ma-meet ninyo tungkol kay Shaz. May one time, I think may tour tayo sa Mindanao. Nasa Super Ferry tayo noon. Tapos, I got a chance na makausap si Shaz. Tapos tinanong ko siya, Shaz, para sa'yo, ano ang totoong essence ng isang tao? Sabi niya, alam mo, Jeff, sabi niya ganun sa akin, masyadong malaki ang mundo. And yung tao gustong sakupin yung buong mundo ng pag-iisip niya at puso niya. Pero hindi mo basta magagawa yun. You have to do it one step at a time. At wag mong isipin na sa murang edad ko kasi noon, ilan taon ba ako nun? 18. Sabi niya gano'n, masyado akong ambitious. And gusto niya lang ako ilagay sa lugar. And naintindihan ko ngayon teacher na ako, naintindihan ko yung ano yung ibig sabihin niya nung time na nag-usap kami doon sa Superfair. Totoo. Gerardo, ikaw naman, anong anecdote mo tungkol kay Shaz? Ikaw muna. Sige, si Eileen muna. Magpapasahan tayo. Okay. Si Shaz kasi wasn't just a teacher and a coach. Minsan pag after work, friend mo din siya. Yung bigla na lang siyang, tara Eileen, sama natin yung mga bata, kain tayo dito or punta tayo dito, ganyan. Nag-reach out siya para hindi naman masyadong malayo yung loob ng mga tao sa kanya just because he's co-artistic director. That he shows na he can also be a friend. Yung gano'n. Out of the blue, biglang, tara. Or biglang, nagugutom ako, Teacher Eileen, order tayo sa ganito. Ganyan. Tapos, sa mga tour, yung mga na-experience na din niya dun sa napuntahan natin, like Russia, yung mga pag nag-show kayo doon, nag-guesting kayo, yun, nakukwento niya lahat yun lagi. Si Shaz nun, parang siya yung nakakaalala talaga ng lahat ng mga nangyayari, ano? Yes. At alam niya talaga, on this year, ito yung nasayaw, ito yung, ganon. Ito yung leads. Okay. Ako naman, yung bago pa ako sa BM, siguro yung madi-differentiate ko yung professionalism kaysa dun sa friendship. So sabi ang nano ko lang sa kanya is pag nasa studio ka, be professional. Kahit na magkaibigan tayo. Pag sa labas din, we're friends. Pero pag nasa studio, kailangan professional ka. You treat me as your teacher, as your coach, as your... Pero pag sa labas, magkaibigan tayo. Siguro yun yung Totoo. hindi ko makakalimutan sa kanya na sinabi niya sa akin.
Ako marami akong anecdote na tungkol kay Shaz. Sure. Pero I think yung hindi ko makakalimutan talaga is nung first anniversary ng Ballet Manila sa UP Diliman Theater, yung palabas. And pumasok siya on the day of performance. 40 ang lagnat niya. And tuloy-tuloy pa rin siya. Talagang 5 ata yung sayaw namin noon. Yes. Tuloy-tuloy lang siya. Kahit 40 degrees yung kanyang lagnat. And dun ko talaga parang napatunayan na talagang ang dedikasyon ni siya sa ballet at sa company. Talagang walang hangganan. Okay, ipapagpatuloy po natin ang ating espesyal na tribute sa natatanging dancer, choreographer, teacher at ballet master na si Osias Barroso. Dito pa rin sa Art to Art, magbabalik po kami pagkatapos na ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa Sining Biswal, kasalukuyang itinatanghal ng Museo Orlina sa Tagaytay City ang exhibit na Allure in Glass, kung saan tampok ang permanent collection ng museo. Kabilang dito ang mga obra ni Ramon Orlina, Ana Orlina, Michael Orlina, Marge Organo, Riza Luz, Nixio Castrillo, Jiri Pasinek, Dong Hun Kwak, Hak Ju Lee, Yang Mi Kim, Dale Chihuli at Gabriel Lichauco. Makikita ang exhibit hanggang March 31. Para sa karagdagang detalye, mag-message sa Facebook page ng Museo Orlina. Sa tanghalan, bilang pagdiriwang ng kanilang ika-10 taon, inihahandog ng The Sandbox Collective ang interactive musical na the 25th Annual Putnam County Spelling Bee mula February 24 hanggang March 17 sa Power Max Center Spotlight Black Box Theater, Circuit, Makati. Gaganap sa pangunahing papel ang Star Magic talents na sina AC Bonifacio at Shania Gomez bilang Marcy at Crystal Brimner at Angela Ken bilang Olive. Kasama rin sina Becca Coates at Justin Narciso bilang Schwarzy, Diego Aranda at Luis Marcelo bilang Chip, Joshi Ramirez at Ron Balgos bilang Barfi, at Elian Dominguez at Sean Ocrisma bilang Leaf. Inihahandog ng Two Tin Cans Philippines ang Premier Theater Communications Company ng Cebu. Ang 10th anniversary production nito, ang musical extravaganza na Susical sa February 24 at 25 sa Cenuof Theater ng Marcelo Fernan Press Center sa Lahug, Cebu City. Ang Susical ay isang paglalakbay sa makulay na mundong binuo ni Dr. Seuss kasama ang mga paboritong tauhan sa kanyang mga kwento tulad ng The Cat in the Hat, Horton Hears a Who at Gertrude McFuzz. Ito ay sa direksyon ni Sarah May Enclona Henderson. Kasama sina Vincent Paul Diaz-Gaton bilang dance director at Apple Abarquez bilang vocal director. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Kasama pa rin natin para alalahanin ang mga kontribusyon ni Osias Barroso sa larangan ng Philippine Ballet, ang ating mga bisita sa hapong ito, ballet teacher and prize-winning coach Jeffrey Espejo, Ballet Manila Artistic Associates Gerardo Francisco, and Eileen Lopez. So kanina pinag-usapan natin si Shaz bilang isang dancer, bilang isang ballet teacher, bilang isang kaibigan. Let's focus now on his work as a choreographer. How was it like working with Shaz as a choreographer, and how would you describe his pieces? Napaisip. Ako, Gerardo. Ma'am Liz, since nakatrabaho ko siya ng matagal, ang siguro mas madali siyang katrabaho. Kasi he is open to suggestions eh. Hindi lang siya yung, ito yung akin eh. Wala akong pakialam dun sa idea mo, gano'n. So, para sa akin, parang madali siyang katrabaho dahil doon. Si Shaz para sa akin very, very musical. Yes. As a choreographer. Talagang alam na alam niya yung music. Kahit parang hirap-hirap ng music. Parang halos hindi siya nagbibilang. Pero, nagbibigay lang talaga siya ng movement basta nasa music siya.
Tapos kinakanta niya. Oo, kinakanta Kinakanta niya. niya lang. Oo, kinakanta. Kinakanta niya at saka kinakanta ng Feel-feel. katawan niya. Yung choreography. Ako naman, I had Okay. a chance na mag-choreograph siya sa akin. Pero competition, Asia Pacific. Tapos, he knows what he wants. Tapos, sasabihin niya sa'yo ganito, but you can also adjust on your own. Hayaan ka niyang mag-explore. Medyo strict, pero masarap ka trabaho. Siya same, yung very musical and kailangan specific talaga yung movements with the cow. And he's very flexible na if something doesn't work, sige, let's adjust. But you have to try first. Pag hindi talaga, then we'll adjust. Okay. Yung mga ganon. Tsaka ano siya, naka-earphones. Papakinggan niya yung music niya, tapos makikita mo na lang naglalakad, naggagaganyan siya doon. Nagsasayaw siya. Papasok siya doon sa office. Pa-play na naman niya yung music niya. Ganon. Marami siyang naging mga choreographies. Which ones are your personal favorites and why? Sige, ako mag-uumpisa. One of my personal favorites, Prinsipe ng mga Ibon. Tatlong kwento ni Lola Basyang. Kasi, I mean, nasayaw ko ang Prinsesa Singsing, nasayaw ko din ang Ate Lisa, no, sa first production ng Lola Basyang. And talagang hindi ko makakalimutan yun kasi talagang nadala ako sa music, nadala ako. Umiiyak kaming lahat at the end. Oo. Okay. Ako naman, Gerardo? Ma'am Liz, first na tumatak sa akin na hindi ko makakalimutan, yung una akong nakapanood ng show ng BM, nandun yung Icon. Sabi ko, oh my God. Sabi ko, ang lakas ng pyesa, ang lakas ng choreography. Sabi ko, parang it shows na yung strength ng company dito. Sabi ko, pag sinayaw to ng isang company na ganito, oh my God, meron kang company na malakas na. So, yun yung unang tumatak. Tapos tinanong ko, sino nag-choreo niyan? Sino nag-ano? Sabi niya si talaga? Ikaw pala yung nag-choreo? Siya, tinanong ka rin ko. Kaya nga Sa'yo pala yan. based sa school. Oo. And it was very, parang very, yung nag-build up siya talaga from pliés to Yes, all the way yes. to Oo. center, all the way to big jumps, Performance. all the way to performance on point and everything. Hindi ko napanood yung school version. Yung company na. Ang company version na napanood version mo. na siya. Okay. Sabi ko, oh my God, ang lakas. Kahit yung music talaga. Package eh. Ako, dalawa. Inquest and also Echo. Inquest kasi talaga napakita niya yung difference nung tatlo. Love, romance or love? Passion. Passion. There was passion, Tapos, love, tsaka courage, bravery. Doon, yeah. Ang galing nung pagkakagawa niya. At ang As in, relationship ng tatlong babae na ito representing love, passion, and courage sa isang lalaki. Yes. Oo, yun. Apat sila. Echo, kasi when he choreographed that for the school, ako yung parang assistant niya all throughout. Tapos ako yung, Eileen, gagawin ko this side, ikaw mag-opposite dyan. Yung gano'n. So parang, doon ata ako na umpisahan na tumulong sa rehearsals and everything. Tapos, yun yung ballet na tuwing pina-perform ng school or ng yung goosebumps. Oo. At saka tumatayo talaga yung mga tao sa end. Eh, kasi Lalo talagang towards the Walang end. palya. nadadala ka. no? Walang Towards palya. Oo. Jeffrey, ikaw naman. ang favorite ko yung Quest. Inquest. Kasi makikita mo yung pagkatao ni siya sa bawat character ng babae na Totoo. in one. Sobrang ganda ng pagka-choreograph niya nun. At saka how the dancers interpreted the dance itself. At saka yung title pa lang, no, yung Inquest, parang yun na yung summation ng buhay ni Shaz. Lagi talaga siyang nag-quest. Para siyang si Don Quixote. Lagi niyang no? hinahanap yun. Naghahanap ng bagong proyekto, ng bagong estudyante, ng bagong, basta lahat, hinahanap niya. Okay, so isa sa mga, speaking of naghahanap, speaking of innovation, isa sa mga very innovative projects ni Shaz bilang director at choreographer ay ang Circus de Ballet shows sa Star City. Ang
Sa tingin ninyo ba, game changer ito sa mga palabas na sa pagdadala ng ballet sa masa at sa mga mas maraming nakakanood ng ballet? Para sa akin, yes. It's a game changer siya. Kasi, pag sinabi mong ballet is for elite, yung may mga kaya lang makabayad ng show na yan, yun lang yung pwedeng makanood ng show. Pero sa ginawa niya, kahit sino pwedeng makanood. At saka yung approach ng idea, hindi lang pang elite. Kumbaga in general audiences. Yeah. So maganda yung idea. So, ang unang production niya ay yung Belen. And talagang minsan Mga memories. nakaka-6, 7, 8. 13 shows yung Ang isang record cast. ba? 13 shows sa 13 isang day? movies. Diyos ko. Sa Buti, start, yes. sana hindi nakikinig sa atin yung Department of Labor. Baka abuso na ata yun sa mga dancer. We had 13 shows ng Christmas, cast nila Jeff. Tapos yung cast namin for New Year, we had 12. Ako din yun. Ay, andun din siya. Dalawang cast siya. In demand siya nun. 12 naman rin kami no New Year. Nangyari yun kasi nga, tama naman si Shaz. Kasi kung sasayaw siya nun, sino magdadirect ng show? So sabi niya, Jeff, ikaw na lang gumawa. I will direct the show. Para din for everyone to be in their proper decorum. Sa mga hindi nakakaalala ko ano yung Circus de Ballet na Belen, ito yung parang a journey ng 3 hari na naghahanap sa Belen. Yes. Na nagdumaan sila sa 4 elements, yung earth, wind, fire, water. Tapos, yun, at the end, nahanap nila. And merong singer, nalala niyo, may singer na may Joy to the World. Okay. Alright. So, actually, katulad ng nabanggit kanina, anibersaryo din ng Ballet Manila. Kahapon, February 17. So we are now 29 years strong at bilang pagbubukas ng ating performance season sa taong ito. So hindi natin ika-count yung tatlong taon na hindi tayo nagpalabas during the pandemic. So actually, 26th performance season ng Ballet Manila magbubukas in the next 2 weekends on February 24 and 25 and March 2 and 3 sa Aliw Theater. And of course, we are dedicating the entire season of ballet masterpieces, our 26th performance season kay Osias Barroso. Meron tayong trivia sa Le Corsair. So, unang ipinalabas ang Le Corsair. So for yung mga hindi alam ko ano yung ibig sabihin ng Le Corsair, ang ibig sabihin nito ay The Pirate. Alright? Una itong ipinalabas ng Ballet Manila noong 1998. And it was restaged by Tatiana Udalenkova para sa aming dalawa ni Shaz. Pero hindi ako nagsayaw ng Medora. Bakit? Naalala mo? Kasi you were pregnant with Yes! Okay. Kasi yun, oo nga, nabuntis ako kay Missy. And dumating ang mga 20 dancers mula sa Krasnoyarsk Ballet para magpalabas ng Le Corsair sa Meralco Theater in 1998. Jeffrey, ikaw ba ang unang Langkadem? Langkadem. Alright. Langkadem yung kontrabida. Yung kontrabida. No? The evil one. Okay, the evil one. Gerardo, anong mga nasayaw mo sa Le Corsair? Ali po. Ali, the slave. Oo, since lumipat ako ng BM, yun na yung... Pag Le Corsair, yun yung laging... laging role. And Eileen, ano yung mga nasayaw mo sa Le Corsair? Marami-rami. Palestinian lead, Algerian lead. I danced on the list but not in the full length. And then, Nyla Waltz. Nyla Waltz, of course. Lahat ng babae dumaan dyan sa Nyla Waltz. Alright, so last time na-perform namin ng Le Corsair was before the pandemic. It was in 2018. I think ang leads noon si Catherine Barkman with Joseph Phillips. Tapos yung isang cast,
Abigail Mark Mark. and si Mark at And Abby. Mark Sumailo with Abigail Olivero. And may isa pang cast, di ba? Si Donna ba? Si Donna Mangahaws? Donna. And No. Donna was before pa. Okay. Anyway, sa dami ng versions natin ng Le Corsair, actually, no, not casts ng Le Corsair, but with the same staging. This time, it's going to be different. Okay. Kayo ang privy, si Jeff hindi niya alam ito. Kayo ang privy. Bakit different ang Le Corsair this time? Because it's your version. after 29 years. after many years, mag-iiba ang version ng Le Corsair ng Ballet Manila. I think it's going to be, definitely it's different. And definitely it's going to be, para sa akin, it's going to be, how do I call it? More interesting. Kasi parang mas, for me parang mas na-develop yung individual characters. Kasi nga yung Le Corsair, ang daming lead Diba? Meron kang Medora with Conrad, meron kang Gulnara with Langkadem, meron kang tatlong Odalisque, meron kang Ali, the slave, Birbanto. meron kang Birbanto, the Contrabida. And Pasha. for me, parang si Pasha. And for me, parang hindi masyadong na-develop yung story around all of these characters. Hindi masyadong na-tell yung stories nila. And, ayun, so, panoorin nyo na lang. Actually, panoorin nyo na lang. Hindi ko na i-explain masyado para hindi ma-spoil. So, panoorin niyo ang Le Corsair namin. Mag-o-open on February 24 and 25, March 2 and 3 sa Aliw Theater. It's Lisa Macoy Elizalde's Le Corsair. And this whole season is dedicated to Asias Barroso. Maraming salamat, Jeffrey, Eileen, Thank you. Gerardo, sa pagdalaw ninyo dito sa aming programa sa hapong ito. Thank you for helping us pay tribute to one dear friend, colleague, mentor, co-director, Asias Barroso. And thank you also for helping us celebrate Ballet Manila's 29th season. Thank you for inviting me. Nakasurvive tayo. Hindi tayo umiyak. Okay, yes. Almost there. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, nagpupugay sa artistang Pilipino. Thank you.